Nakita pa daw nila yung mama ko. 5 araw na pala na parang naagnas na siya sa upuan. Hindi, hindi, hindi ko kasi siya na madalaw minsan. Dahil kapos. Totoo ba na na tumatanggap ka ng event tapos 100 lang ang bayad sa'yo? Oo, nakakaisa. 100 pesos. Parang wala ba nagsasabi sa'yo? Walang bumubulong sa'yo na, uy, Dodong, medyo lugi ka dyan. Dapat ganito ang sweldo. Meron naman, gusto ko lang may makain, parang ganun. Luis Listens. Hi guys! Hi listeners! Welcome to Lucky TV. Welcome to Luis Listens. May bago tayong kakausapin, bago kukulitin. At eto, matagal ko nang kilala itong taong to. Matagal ko nang pinopost ang mga video niya. At sigurado ako, isa kayo sa napasmile at napasaya niya. Dahil sabi ko, gusto ko makilala pa siya ng mga tao dahil alam ko ang kwento niya. At alam ko kung gaano kabuti ang puso niya. Paminsan-minsan magseseryoso tayo. Alam ko makulit ang show natin, pero paminsan-minsan magseseryoso tayo. Dahil ang guest natin ngayon, isa sa mga suki ng social media ko, Dodong Berta. Dodong, ikasama dyan. Ikasama dyan. Ayun. Unang-una, kamusta ka? Okay lang po. Yun lang ang tanong ko. Maraming salamat, Dodong, sa pag-guest sa aming show. Salamat. Dodong, welcome! Eto si Dodong. Nakikita niyo ito, di ba? Yung mga pinapost ko on social media. Una-una, ano bang totoong pangalan mo? Robert. Gwapo ng Robert. Yun yung mga pang-leading man eh. Robert Luna. Robert Luna. Saan mo nakuha yung Dodong Berta? Pag lumalabas ako, inaanuhan ako nung anak ng amo ko, yung mga bata. Oh. Nililipstickan. Kaya, Bakit yung nililipstickan ng mga ibang mga bata? iwan ko, parang na pagtripan lang siguro. Tapos, noon, hindi na ako nahiya kahit maglilipstick ako. Nung bata ka, kwento mo muna, magulang mo, anong ginagawa nila? Wala na. Wala na. Pero lumaki ka ba kasama nila? Sa mama ko. Pero yung mama ko hindi makapagsalita. Okay. Simula nung nano siya ng kabayo dito sa Nasipa? Opo. Okay. Nung bata pa siya. Okay. Hindi mo nakilala ang tatay mo? Hindi rin. Kasi yung bata ko, hindi ako tinanggap na anak yung tatay ko. Bakit? Bakit? Nung time ba yun, nakakasalita pa ba ang nanay mo? Naikwento niya sa'yo? Hindi kaya mga kamag-anak? Parang yung kamag-anak lang po. Anong kwento sa'yo kung bakit ganun yung pakiramdam ng tatay mo? May ibang pamilya ba ang tatay mo noong time na yun? Parang ganun siguro. Tapos paglaki ko, magkamukha daw kami. Kaya ayaw niya talaga. Pagkalaki ko, parang natanggap niya na ako. Kasi magkamukha daw kami. Parang ganun. So agad-agad, hindi niya muna tinanggap. Opo, yung bata pa ako. Mahirap ba yun? Yung lumalaki ka, tapos sabi mo nga, yung nanay mo hindi hindi talaga nakakasalita? Iba yung salita niya. Pero ako, nakaintindi ako sa kanya. Pero yung iba, hindi talaga. So mahirap ba na medyo, kumbaga hindi pang karaniwan yung naging Opo, sitwasyon yun ng nanay mo? Namatay siya nung 2017 at Medyo, parang ganun. ilan taon ka na ba? 30 na. 30 na. Opo. Medyo ano pa rin ng konti. Tapos, nagsabi pa yung yung mga kapitbahay na nakita pa daw nila yung mama ko. Tapos, 5 araw na pala na parang naagnas na siya sa upuan. Ganun. Nasaan ka nun nung nabalitaan mong wala na si nanay? Sa Digos ako nag-deliver ng tubig. Anong ginawa mo nun? Hindi ako maano sa sarili ko. Hindi ko kasi siya na madalaw minsan. Dahil kapos? Opo. Ano yung huli mong alaala na binabalikan kay nanay, yung nagpapasmile sa'yo? Yung tinitimplahan niya ako ng kape, tapos matulog kami, lagi niyang ginaganon ako. Kahit na malaki na ako, parang ganun. 22 years old. Pero nakauwi ka ba nung libing o nung lamay? Nakauwi ako nung pa siya. Yung pagkamatay niya, madaming tao doon sa bahay ng niya. Tapos gusto ko sanang tingnan, kaso hindi nila ako pinapayagan.
binalot na lang siya pag pag nasa kabaong na. Ano ang pakiramdam na Anong pakiramdam na umabot ng halos 5 araw bago nalaman na gano'n ang nangyari kay nanay? Sobrang sakit. Hindi mo maano yung feelings mo. Hindi mo maintindihan talaga. Kasi akala ko pag uwi ko, andyan pa siya. Nawala man si nanay, hindi mo lang namamalayan pag napapasarap ang tulog mo sa gabi, nandun pa rin siya, pinipik-pik yung tawag din minsan, ginaganon ka pa rin ni nanay. Minsan, iniisip ko naman siya na papalakasin niya yung loob ko. Saan ako pupunta. Parang gabayan niya ako. So, nung si nanay nawala, yun na yung start na nagpo-post-post ka na sa social media, di ba? Yung una talaga, yung nagsasayaw lang ako. Anong pakiramdam mo nung nakita mo nga na shinare ko o hindi kaya nung nakita mo yung mga comments na ang dami mong pinapasaya? Anong pakiramdam? Uy, laugh trip si Dodong, ang galing niya. Anong pakiramdam? Masaya din kasi na kilala din ako, parang ganon. Pero yung pinakamasaya ko doon kasi simula nang na-share mo talaga yung ko. Basta sobrang saya ko nun niya. Si Dodong nakikita natin sa mga video na pinopost niya, sobrang masiyahin niya, nagtitrip siya at lahat. Pero alam ko rin lahat ng napagdaanan mo. Katunayan, anong mga trabaho nang nagawa mo? Sabi mo kanina, nag-delivery ka ng tubig. Okay. Tapos yung nagtagaloto lang ako, Okay. yung lechon. Oo. Tapos minsan namumutol ng kahoy. Ito trivia lang din isa gusto ko lang i-share. Umabot sa point na si Dodong nagbebenta dati sa isang vape shop. Tapos ang bayad sa'yo parang 50 lang kada araw, tama ba? Parang ganon. Parang di mo ba naisip na medyo ang baba? Tapos di ba dun sa vape pa, ginamit pa yung picture mo? Kasi syempre kilalang kilala natin si Dodong di ba? Yung buhok niya, yung mukha niya, pati yung tattoo niya. Tapos ginamit yung mukha mo sa vape. Tatanggapin na lang. Ang importante may makain din. Parang ganon. Ano usapan nyo? Basta dito ka, may matutulugan ka. Hindi ko kasi yung parang kontrata, parang ganon. Hindi ako nakabasa. Pagkain, sagot. Di ba? Pagkain. Bubong, sagot. Pero kahit doon lang ako sa shop matutulog. Yung sa shop sa vape. tapos 50 pesos a day yun. Kahit makabenta ka ng 300 vape, 50 pesos pa rin yun sa'yo. Parang ganon. Gusto ko lang may makain, parang ganon. Parang wala ba nagsasabi sa'yo? Walang bumubulong sa'yo na, uy, Dodong, medyo lugi ka dyan. Dapat ganito ang sweldo. Meron naman, inaya ako na magtrabaho sa kanila kaso malayo din kasi. Parang groceryhan yan. Totoo ba na tumatanggap ka ng event tapos 100 lang ang bayad sa'yo? Nakakaisa. 100 pesos. Anong klaseng event to? Collab lang yon. Pero sila, sikat na rin sila noon. So, kinolab ka nila, tapos ang bayad lang sa'yo 100 pesos? Okay lang. Unfortunately, sa panahon ngayon, ang 100 wala na. Ina-atching na lang yan. 'Di ba? Minsan, palabas ka pa rin ng bahay, sa commute mo, o kung ano man, hindi maiwasan, 100 kaagad. Ikaw, nakipag-collab ka, ang laking pwedeng kitain mo dun. Hindi ko alam, parang, bakit naman 100 lang? Nahiya din kasi ako pag mag-ano sa kanila. Kagaya nung may nag-invite sa akin sa Jinsan, 10,000 pala yung TF ko. Sinabi nung nagkakanta din, sila yung nagsabi sa yung nag-invite sa akin. Tapos nag-chat din yung nag-invite sa akin na magkanong TF. Sinabi ko na lang na 3,000, malaki na siguro to. Pumunta ako doon, binigyan ako ng 3,000. Tapos sinabi yung nagkakilala ko, nagbabanda, bakit ka pumayag na 3,000, 10,000 yung sinasabi daw nila. Naiisip mo ba na sana ngayon sa dami ng ginawa mong guesting, sa dami ng napuntahan mong event, di mo naisip na sana mas kahit pa paano mas may laman ng pitaka mo ngayon? Kung sakasakali man na sinabi mo kung anong tingin mong nararapat sa'yo. Naiisip naman din. Yun yung sabi, nagulat kasi ako, sabi ni Dodo, nag-message sa akin. Sabi nga niya na, oy, Kuya Lu, pupunta ako sa Manila, di ba? Sabi ko, bakit? May collab siyang gagawin. Sabi ko, Sabi ko, anong klaseng collab? So, kunento niya. Pero kumbaga, halos balikan yung gagawin mo. Tapos parang sabi mo, sana nga may TF o sana may fee. So, isipin mo, bumiyahe ka mula Mindanao, papunta sa Manila, na hindi ka pa sigurado kung may makukuha ka o hindi. Pero okay naman kasi yung pamasahe din.
alam ko masit. Gusto ko rin makapunta dito ng Maynila. First time? Opo. Anong pakiramdam? Nakapunta ka na ng Maynila? Sobrang saya din. Dito, nakakita akong maraming building. Sa kanila, wala kasing building doon. Wala sa Rizal. masyado. Opo. Oo. Alam niyo ba, gusto ko na sabihin na habang nag-uusap tayo ngayon, si Dodong, nabalitaan ko kanina, medyo magkaaway sila ng kanyang love life. Magkaaway sila ng kanyang jowa. Gano'ng katagal na kayo ng jowa mo? Mga 1 taon na. Bago-bago. Paano kayo nagkakilala? Yung nagla-live ako sa Facebook, tapos comment siya ng comment. Kaya, Ano mga kina-comment niya? Ano? pa-shoutout, parang ganun lang. Opo. Nagsimula sa shoutout. Oh, tapos, sino unang medyo rumekta ng DM? Siya po. Oh, guwapo mo. Guwapo mo. Guwapo. Ano sabi niya? Actually, Dong, siya yung nangligaw sa akin. paano siya nangligaw sa'yo? Ako sana yung mangligaw sa kanya Oh. sa chat. Kaso parang naunahan niya na ako. Paano mo naramdaman? Teka lang, nililigawan na niya ako ah. Parang nai-inlove siya pag nagla-live ako. Tapos, kamusta yung unang pagkikita ninyo? Pumunta ako ng Davao kasi taga Davao siya. Hinintay ko siya doon sa Palagi pa akong nagtatanong kasi hindi din ako Pamilyar. kabisado Oh. doon sa Davao. Palagi akong nagchat-chat sa kanya. Saan ka na? Tapos yan. Oh, tapos? Tagal pa mag-reply. Ganun. Oh, Parang umaambon pa yung... parang ano, parang Korean novela. Oh, Parang may konting ambon, nag-aantay ka. O tapos? Gusto ko na sana talagang umuwi. Kanang konting na lang talaga para uuwi ako. Oo. Pagkatapos, biglang dumating siya eh. Kasama yung mga anak niya. Pero, Kasama yung mga anak Opo, niya. opo. Okay. O tapos, nung kamusta yung unang tinginan ninyo? Yung naglapat ang inyong mga mata? Nag-kiss ba kayo agad? Hindi. Nagyakapan ba kayo agad? hindi, kasi nandun yung mama niya eh. Nasa likod. So, teka, yung unang pagkikita ninyo, sinama niya ang mama niya, Opo, pati oo. mga anak niya. Bakit? Opo. Kasi galing siya ng Outing. Qatar. Okay. Nagbantay So, siya ng bata doon. Yung pagdating na sa bahay nila, doon kami sa parang may purok-purok. Oh. Tapos madilim. Tapos, sabi, pwede pakis. Sabi niya. Kasi siya nang ligaw eh. Ako na din dito pakis naman. Oh, sabi mo, Kasi pwede pakis. Pakis naman din siya. Tapos sinahag ko siya. Yeah. Tapos sandali lang. Kasi lalabas yung mga anak niya. Pero at least nag-kiss na, Opo. di ba? Oh. Tama ba ang balita ako, Dong, na ikaw ay talagang, totoo nga yung narinig ko na siya ang nililigawan. Kasi katunayan, sinisubuan ka pa pag kumakain, pinapaliguan ka pa. Opo. Ayun, pag gusto ko makita. Paano yung sinusubuan ka? Kumbaga, pag kumakain kayo sa bahay, hindi ka kailangan gumalaw. Ang gagawin mo lang ay nga, o hindi kaya siya ngumunguya para sa'yo, tapos pinapasok na lang sa bibig mo. Hindi, parang upo lang ako. Tapos minsan na-post ko. Tapos may nagsabi na simula nang nagkajowa ako, parang may sakit na daw ako. Parang Kasi sinusubuan ka lang. nawala ng Yung pinapaliguan ka, gusto ko malaman yun. Paano nakaupo ka lang ba? Lambing ba niya sa'yo yun? Parang minsan din lambing, parang gano'n na din. Ano, nakaupo ka lang, tapos sinasabon ka na ganyan? Upo, din tayo na naman. Tapos sinasabunan niya ako dito. Ba't kayo magkaaway ngayon? Basta alis ako ng malayo. Parang maano siya. Kasi marami daw babae. Ang gwapo. Ikasa mo dyan. Ang gwapo nitong si Aquaman eh, no? Hayop. So, ikaw ba, Dodong? Sabi ko, nakilala ka. Nagpapasaya ka ng tao, gwapo ka. Ngayon ba, nag-Manila ka o hindi ka sa inyo? Napapaligiran ka ba ng mga babae? Nagpaparamdam? Marami ba nagme-message sa'yo? Kung kunwari, silipin ngayon ng Facebook mo, Instagram mo, may mga, ay, cute-cute mo. Wala na. Isa lang talaga. Jowa ko kasi aanohin niya yung cellphone ko. Kaya hindi ako makapag-ano ng ibang babae. Pero kung hindi niya hinahawakan cellphone mo, magme-message ka pa rin sa ibang babae. Mag-reply lang siguro. Anong gusto mong sabihin sa jowa mo? Sabi mo, sigurado manonood yan, nakakatuwa. Ay, Mami Ros, huwag kang magagalit sa akin. Alam mo naman, hindi kita pababayaan din. Hindi ko ganun kay Mami Rose. Gusto mo, kantahan kita, Mami. Lagi mo ng I love you. Mami, I love you. Andito na ako sa Manila. Mag-ingat ka dyan. Uuwi rin ako. Huwag ka lang maghanap ng iba. Pero ikaw ba, Doc, ano ba ang pinakapangarap mo pa sa buhay? Sa lahat ng napagdaanan mo na,
sa lahat ng meron ka ngayon, hindi lang sa pera, ano pa ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Yung magkaroon ng sariling bahay at hindi na ako magpalipat-lipat ng tulog kasi doon sa amin, yung mga tropa ko, doon ako natutulog pero mag-ano lang ako ng pinggan, parang ganon. May kapalit, oo. Parang ganon. Pero gusto nila, sabihin nila, Bert, huwag ka na maghugas dyan eh. Pero kasi nahiya din ako kapag matutulog ako na hindi naman mag-ano. Tapos pagkabukas naman, pupunta ako doon sa isang kaibigan ko kasi wala pang sariling bahay. Kasi yung bahay din na inano ng mama ko, yung samo ko, wala ring ilaw, walang tubig, kaya hindi ako makaano doon. Kung mag-ano ka, kasi nakikita ko, sabi ko, pwede to maging komedyante. Kung mag-showbiz ka, kung mag-artista ka, sinong gusto mo makapareha? Sino yung, kumbaga, leading lady mo? Si Ann. si Ann Curtis. Opo. Ano gusto mo sabihin kay Ann? Bago tayo matapos. Hi po, Ate Ann. Kung nasaan ka man ngayon, ingat ka po. Bye-bye, Ate Ann. Eto, sabi ko nga si Dodong, ilang beses ko nang na-post yung kumakanta siya ng Maroon 5, yung nagbi-beatbox siya. Pero para sa akin, iba talaga ang ganda pag napanood niyo po yan ng live. Para kayong hinihele sa langit. Baka pwedeng parinig live na live yung Maroon 5 mo. One sugar up to the free, one sugar up in the memory. One sugar up to the free, one sugar up in the memory. Yun lang. Hindi ko na kasi na. At last na lang, dahil sabi ko ako pwede may ipaglaban sa mundo sa larangan ng beatbox. Walang iba kundi si Dodong yan. May 5 sounds, tama ba ang beatbox? Live na live po to ha. Pag iniisip nyo, may edit to. Wala po to. Live na talent na makikita nyo. Ano ba yung first sound? Yung first, yung second, yung third, yung pang-apat, okay. At yung pang-5, inano ka? Parang pareho lang na yun. Parang wala namang pinagka... Ano mo nang pakiramdam na nakapag-guest ka sa Luis Listens? Sobrang hindi ko maano yung pakiramdam ko talaga. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon at sa mama ko. Gabay na din siguro yun. At nagpapasalamat din ako sa ito, yung suot ko kay Kuya Paulo, saka kina Kuya Eloy sa Dalisay family, kanila. And kay Timimi Sino, salamat din ako sa kanya kasi siya yung yung pauwin sa mga friend ko. Go! Buhay pa Ah. sila, yung mga kaibigan mo? Oh, buhay pa. Shout out ko sa yung pangalan, si Ferdinand Villamor, Juber Obawag, si Alot, Angga lang to. Alot and Jeannie, and kay Joy, kay Ate Sweet, shout out. Ako ang sa akin lang, Dodo, bago tayo matapos, gusto ko sabihin na thank you dahil unang-una, pinapasaya mo ako. Marami kang napasaya at alam ko nga yung napagdaanan mo dahil magkaibigan tayo sa harap tsaka likod ng camera. So sana ang pinagdarasal ko lahat ng pwedeng ibigay sa iyo na maganda na mundong to ay makuha mo. Naku, yung mga TF mo dati, okay, tapos na yun, napagdaanan mo na yun. Pero sana bigyan ka ng isang magandang trabaho, isang magandang opportunity ng Diyos, ng tadhana, at matupad lahat ng pangarap mo. Sobra yun ang wish ko para sa'yo. Salamat. Pero ito pinakamaganda dahil alam ko nga si Dodong kasi pumunta dito para sa isang collab. Actually, dito, ibang collab pa ang pinunta ni Dodong. Congratulations. So para sa akin, dahil napasaya mo ako at marami kang napasaya, kausap ko yung aming team, gagawan ko ng paraan, papadala kita ng 50,000 pesos. Salamat yan. Okay? Okay, napapadala ko sa'yo dahil pinasaya mo ako at napakarami mo pa rin napapasaya. Thank you. Thank you sa inyo mga listeners at sana nag-enjoy kayo. At sabi ko nga minsan masarap ang pagkulitan pero minsan ang sarap din makinig at matuto sa mga totoong kwento ng mga tao galing kay Dodong. Isipin nyo ang dami yung napasaya pero yun pala ang mga dala niyang mga kwento. Ikasa mo dyan. God bless you. At bago tayo matapos, last, bagsak ng beatbox pero huwag kong gumamit ng kamay. Yun yung finale natin. 3, 2, 1, go! One sugar up to the free, one sugar up in the memory.
Thank you, guys.